Ayan. Para ma-start natin ang ating pag-aaral ng punong-puno ng expectation and joy from the Lord. Amen po? Alright. So, yung title po ng ating pong series, charing, ang title po ng ating pong preaching for today is Banyuhay. Are you familiar with the word Banyuhay? Well, may English tayo dito. Sana yung masyado. Familiar po tayo sa word na Banyuhay. Di ba, Pinoy tayo, pero di natin masyadong naririnig yung word na banyuhay. So, for your information po, ang salitang banyuhay ay Tagalog version or Tagalog translation ng salitang metamorphosis. Familiar sa metamorphosis? Ano po ba yung metamorphosis? Alam niyo po yung butterfly? Ay, hindi po. Hindi. Alam niyo po yung butterfly? Yes. So yung butterfly, bago siya maging butterfly, dumadaan siya sa proseso ng metamorphosis or banyuhay. This is science class, guys. Ayan. So, ang ibig sabihin po ng banyuhay ay bagong anyo ng buhay. So, pinagsama-sama po siyang word na bago, anyo, at buhay. So, can we all stand up? Okay lang po. Nagulat sila, no? Look, papatayuin. So bago tayo magsimula, let us all pray that the Lord will speak to you right now na yung Holy Spirit talaga yung kumausap sa atin sa hapong ito. Ay, hapon. So umagang ito, amen po? Sige po, tayo po sabay-sabay na manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa. Salamat po dahil ikaw ang patuloy na nandito at nagbabago ng buhay, Panginoon o God. Salamat sa lahat ng mga biyaya, sa challenges, Panginoon o God, na inyo pong patuloy na pinagkakaloob sa amin. Salamat dahil patuloy po kami pinagtitibay, Panginoon. Maraming salamat po. And Lord, as we go deep in your word, Panginoon o God, ikaw po ang maparangalan, ikaw po ang makita, at ikaw po ang maitaas sa lugar na ito. Maraming salamat po. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Palapakan naman po natin ang ating Diyos. Yung best clap para sa Lord. Ayan. Maraming salamat po dahil pwede po tayong umupo. I will just share na ito pong experience ko for the past weeks. Yan. So, for information po, na-carjack po ako, no? Hindi po ako talaga nakapag-prepare ng sobra. Yan. So, pero, kahit ganun yung nangyari, I still trust the Lord na siya po ang mangungusap po sa inyo. At ako lang po ay gagamitin ng Diyos bilang instrumento po sa inyong lahat. So, ayan. Balik po tayo doon sa description. Dito po, makikita natin na ang ibig sabihin ng metamorphosis embodies profound transformation, illustrating the power of inner growth and embracing change. So, are you familiar with the word transformation? Na-experience yun na yun. Dapat na-experience yun na yun. Dahil, sino naniniwala dito na siya ay ligtas na? Sino naniniwala dito na si Jesus Christ ang kanyang Lord and Savior? Naranasan nyo na ang great transformation. Alright. And sabi po dito, pagbabago o pagbabagong dumaan sa matindi at malalim na proseso. Matindi ba yung pagbabago ng Diyos? Matindi ba? Kung hindi pa, abangan nyo. Kasi ang pagbabago ng Diyos matindi. Masakit siya. So paano ba natin i-face yung mga changes or transition na nangyayari sa buhay natin? Yun po ang pag-aaralan natin ngayon. Sino po ang student? Elementary, high school, college. Yan. Sino po ang professionals? May trabaho. Yeah. Di po kayo proud? Taas niyo po. Sino may trabaho? Ayan. Sino po ang may asawa? Sino ang may anak? Sino ang seniors? Yan. Sino po ang mga wala na pong asawa? Di ba dumadaan tayo sa mga transition sa buhay na minsan hindi talaga natin nararamdaman or hindi natin na ano bang tama doon? Hindi na mamalayan na nandun na tayo sa transition.
Tapos mabibigla ka na lang na, ala, ito pala yung mundong pinasok ko. Nakakagulat, na nakakatakot, na hindi mo maintindihan kung anong gagawin. So unang-una po, no, I just want to share a quote. Ang sabi po dito, change is the only constant thing in this world. So yung mga pagbabago po, yan lang ang normal dito sa mundo. Wala pong temporary dito sa mundo. Lahat po yan nagbabago. Yung katabi mo, nagbabago yan. Tignan mo nga. O, di ba nagbago na agad? Nagbabago yan. Ugali, nagbabago. Experiences, nagbabago. Katawan, ako, payat nga ako dati. Ngayon, laki ko na eh. Di ba? Nagbabago talaga. So, ano ba yung dapat nating gawin? Or ano yung pinapaalala sa atin ng Lord? Every time na dadaan tayo sa transitions of life, or every time na may changes tayo na nararanasan. Okay po? So meron po tayong 6 things na kailangan pong tandaan. 6 po ito. Pakilabas po inyo pong mga Bible. Mamaya po, bababa ako dyan. Ipapabasa ko po sa inyo yung verse. Yari yung walang Bible. May mga Bible po ba? Kahit sa phone? Meron? Okay lang, bumaba ako dyan at ipapabasa ko po sa inyo. Okay lang. Sige. Number 1, una pong bagay na kailangan natin tandaan is trust in God's plan. Sino pong nagtitiwala sa Diyos? Konti lang. Alam niyo po ba kung bakit hirap tayong magtiwala? Sa tingin niyo, bakit? Marami po sa atin na Christians, we are very proud that we are Christians, but we do not trust God. Why? Noong mga past months and days po, I'm praying to God, sabi ko, Lord, bakit ang hirap po magtiwala sa'yo? Sabi ko, Lord, bakit ang hirap magtiwala? Bakit ang hirap i-surrender sa'yo yung mga bagay? Alam niyo po ang sabi ng Lord sa akin? Kasi hindi mo ako kilala. Hindi mo ako sapat na kilala. And it's jaw drop talaga. Sabi ko, Kasi proud ako, Christian ako, sisimba ako. Pero nung sinabi ng Lord sa akin yun, na hindi mo kasi ako sapat na kilala eh. So bakit tayo nahihirapat magtiwala? Kasi hindi natin masyadong maintindihan at hindi natin kinikilala ang Diyos sa araw-araw ng buhay natin. Kasi bakit ka nga naman magtitiwala sa mga bagay or sa Diyos kung di mo naman siya kilala? Bakit ka magtitiwala sa katabi mo kung di mo naman siya kilala? Tama po? Amen. So, sabi po sa Proverbs 3 verse 5 to 6. Punta po tayo sa Proverbs. Sino po ang may mga Old Testament? Yan. Baba po ako saglit para may interaction tayo. Proverbs 3 verse 5 to 6. Bayan po. Yan. Okay lang po, Ate Arlene. Babasa po. 3 verse 5 to 6, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyong ang tamang landas. Ayan. Ang ganda po ng promise ng Lord sa atin, di ba? Sa Proverbs. Pero naiintindihan ba talaga natin kung anong ibig sabihin nun? Ang sabi po doon, ano po yung sinabi? Magtiwala ka sa Diyos. Amen? Pero naiintindihan niyo po ba talaga yung word na tiwala? Amen. No? Dapat lang na maintindihan natin. No? So sabi dito, magtiwala ka kay Lord ng buong puso at huwag kang umasa sa sarili mong talino. Bakit tayo dapat hindi magtiwala sa sarili natin talino? Sige nga. Di ba, minsan may mga nagagawa tayo na parang feeling natin tama. Ay, kaya ko naman yun. Kaya ko din yung gawin. Pero nung ginawa mo na, mali pala. Pumalpak ka pala. Kaya dapat hindi tayo nagtitiwala sa sarili nating talino. Kasi yung talino natin, hindi sapat talaga para harapin lahat ng mga pagbabago sa buhay natin. Amen po. And sabi sa verse 6, sa lahat ng gagawin mo, hayaan mo siyang mag-lead sa'yo at ituturo niya sa'yo ang dapat mong gawin.
Yun po ang pagtitiwala. Ako po kasi, nung nakaraan, kwento ko lang, di ba, chika minute, kausap ko si Pastor Arvin. Sabi ko sa kanya, Pastor, kasi nahihirapan ako sa transition ko eh. Hirap na hirap talaga ako. Sabi niya, baka kasi may excess baggage ka pa. Baka kasi meron ka pang hindi pa nasosurrender. Baka kasi may mga buhat-buhat ka na sabi mo lang sa prayer mo, I surrender to you, Lord. Pero yung totoo, hindi talaga. Sinabi mo lang. So yung totoo pa lang ibig sabihin ng pagtitiwala, hahayaan mo talaga ang Lord na mag-lead sa'yo. Na Lord, hindi ko alam yung gagawin ko eh. Ikaw na po ang mag-lead sa akin. Yun po ang tiwala. Kung sinabi mong surrender mo talaga. As in, bitawan mo. Kaya siguro tayo nahihirapan eh. Kasi, Lord, I surrender to you everything. Iiyak-iyak pa. Pero, yung totoo, hindi naman talaga sinurrender. Paano tayo ililid ng Lord, diba? So, yun po ang paalala sa akin ng Lord noon. And hopefully, yun din po ang maintindihan po natin no, sa umagang ito. And sinabi po doon na trust in God completely, hindi partially. Completely. As in, ibigay mo talaga lahat ng pagtitiwala mo, 100%. Hindi po sinabi na 60 lang, 99% lang. Kailangan 100%. And ang sabi din po dito na yung promise ng Lord, lagi po natin tatandaan na once we surrender, once we trust God, yung path natin, yung daanan natin, i-clear niya yan. And hahayaan niya na makarating ka sa destination mo ng ligtas. Amen po? Number 2, the power of prayer. Sino po dito yung mahilig mag-pray? Hello, wala. Wala. Sino may yan? Meron. Sino mahilig mag-pray? Sa buhay natin as Christians, dapat mahilig tayo mag-pray. I-real talk ko na po kayo. Paano natin makikilala ang Diyos kung hindi tayo marunong manalangin? Paano natin makikita ang kapangyarihan ng Panginoon kung hindi tayo marunong manalangin? Pakibukas po ang inyo pong Bible sa Philippians 4 verse 6-7. Sino po ang may New Testament? Ayaw na nila umamin. Bababa ko ulit Sino may New Testament? Ayan, si Lola Alma. Naghahanap pa. Sino po nakahanap na ng Philippians? Opo, Philippians 4 verse 6-7. Meron ka? Ayan, sige. Ate Ira. Huwag kayo mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing, na may pagpapasalamat. ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Jesucristo. Ayan, thank you Ate Ira. Yung version kasi nung kanya medyo malalim na Tagalog, no? Kaya medyo nahihirapan siya magbigkas. Ayan, so makikita po natin sa Philippians 4 verse 6-7 na ang sabi doon, huwag kayong mag-alala tungkol sa kahit ano. Sino po dito ang nag-aalala? Ayaw pa umamin, no? Ako din naman, nag-aalala din naman ako. Lahat naman tayo dito. Pero sabi doon, huwag kayong mag-alala. Ang hirap naman, Lord. Ang hirap naman din mag-alala. Diba? Tapos, ang sabi dito, instead, ipag-pray mo. Ipag-pray nyo ang lahat ng kailangan nyo. Hindi natapos ang Lord sa sinabi niya na, huwag kayong mag-alala. Kasi ang hirap naman kasi nun. Ano yung Lord? Tuldok na, wag lang ako mag-aalala. Pero sinabi niya yung promise niya at sinabi niya kung anong dapat nating gawin every time na nag-aalala tayo. No? Kasi dito, no, ang kabaliktaran kasi ng anxiety is what? Hope. Kapag mahina na ang pag-asa mo, pag mahina na yung pag-asa mo, ang lakas na ng anxiety mo. Sino nanood dito ng Inside Out? Nakakainis si anxiety, no?
Pero totoo yung, yung pag siya na yung nagko-control ng lahat, parang, hala, ang hirap namang kontrolin ng anxiety. Pero, ano bang kabaliktaran nun? At ano bang dapat natin gawin? Instead, anong sabi sa Philippians? Instead, ipag-pray nyo ang lahat ng kailangan nyo. Lahat. All. Pera man yan, bahay man yan, pagkain man yan, relationship nyo sa iba, relationship nyo sa kanya, ipag-pray nyo po lahat. Wala po siyang sinabi na exception. Lahat. Okay po? And, magpasalamat kayo every time na humihingi kayo sa Diyos. Ito po yung minsan natin nakakalimutan. Lord, bigay mo na sa akin to. Gagawin ko po lahat, bigay nyo lang sa akin. Pero di ka nagpasalamat. Di naman sinabi ng Lord na pag binigay ko yun sa'yo, ito gawin mo. Hindi naman ganun eh. Ang sabi niya, magpasalamat ka every time na hihingi ka. Hindi niya kailangan na, parang sabihin mo na, parang nagmamalaki ka pa sa Lord na, Lord, gagawin ko talaga to, promise. Pasa mo lang ako sa exam, promise, mag-worship ako sa'yo. Pasa mo lang ako sa exam, promise, Lord God, tutugtog ako dito. Yung ganon, hindi niya sinabi yun. Ang sabi niya, magpasalamat kayo every time na nagpe-pray kayo. Okay, yan. At hindi dito natapos ang Lord, no? Ang sabi po sa verse 7, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maabot ng isip ng tao. Minsan ba parang napapa-imagine kayo na ano ba ibig sabihin ng peace of mind? Yun ba yung kapag nakapunta ka ng dagat? Oh, peace of mind. Yun ba yung kapag nakabili ka ng mga gamit na gusto mo? Peace of mind. Yun ba yung pagka nagkausap kayo ng taong crush mo? Peace of mind. Ganun ba yun? Ang tunay na kapayapaan, hindi natin siya madedescribe dahil ang Diyos lang ang kaya magbigay nun. At yung kapayapaan na hinahanap mo sa oras na to, walang ibang makakapagbigay niyan kundi ang Diyos. Kaya it's the right time to seek God, to ask for peace of mind. Amen po? Alright. So, hindi rin po natapos yon. Ang sabi niya, mag-iingat sa mga iniisip at nararamdaman nyo kasi nakapag-isa na kayo kay Kristo. Sino po ang nakipag-isa na kay Kristo? Itaas ang kamay. Nakikipag-isa kay Kristo, alam nyo na kaya nyong kunin sa Kanya ang kapayapaan. Kaya nyong hingin sa Kanya ang kapayapaan. Amen po? Alright. Yes. Let's go to number 3. Number 3 natin is develop patience. Sino pong mahina? Mahina or maikli ang pasensya? Yan, very honest. Ang taas ng honesty, ang baba ng patience. Ayan. So, yung patience kasi talaga, sa Christian life, lagi yung natitest. Kasi pag Christian ka, expected sa'yo, mabait ka talaga. Mabait naman yan. Si Kuya Jasper, mabait naman yan. Hindi. Yan. Si Kuya Joshua, mabait naman yan. Pwede naman natin kausapin na lang. Kung pag yung pasensya, umiikli kasi natetest talaga. Tama po? And, ako, aminado rin ako, minsan talaga pagka, sorry la, share ko na lang, pagka yung ang daming mga utos yan, yung madaming mga gustong sabihin, gano'n. Tapos parang wala kang time makinig or parang wala kang time to makiano kay Lola, ganyan. Parang, ano ba yan? Minsan napapaano talaga, no? Ay, relate yung mga kabataan, no? Sabi no, mga magulang yun, di ba? Maghugas ka na. Magwalis ka na. Bumango ka na dyan. Ganun. Di ba? Parang minsan nakaka-test din siya ng, ng patience. Tapos, sa mga workers, may boss ka. Dami pinapagawa sa'yo. Di naman trabaho mo. Parang titingin na kayo dyan. Di ba? Yung parang, di ko naman to, wala naman to sa job description ko. Bakit ko ginagawa to? Di ba? Nakaka-test siya ng patience. And even sa leaders, no? Leaders ng kahit saan, pagka may mga members kayo na pasaway talaga,
Yung binilinan mo, tapos hindi naman pala gagawin. Di ba parang, ganun. Minsan ka mapapasabi ka na lang, ano yun yung, kung di lang ako Christian, uy, mali po yun Mali yung sabihin Mamaya, kung di lang ako Christian, mali po yun. Huwag niyong sasabihin yun. So, dito po, tinuturuan tayo ng Diyos na mag-develop ng patience. Kaya pa ba? Kaya niyo pa ang pagpasensyahan? Kaya pa? Okay. So, sabi sa James 1 verse 2 to 4, nasan po yung may New Testament? Recitation pala to. Pero po, si Nanay Weng. Sa James 1 verse 2 to 4 po. Mga kapatid, maging masaya kayo kung nakaka-experience kayo ng iba't ibang klaseng pagsubok. Kasi alam nyo na pag tinetest ang faith nyo, magiging matibay kayo. Verse 4. Dapat maging matibay talaga kayo hanggang sa dulo para maging perfect kayo, kompleto at walang kahit anong kulang. Yon. Sino po ang may ganong version? Yung Pinoy version. Yan, yung Pinoy version. Ano pong sabi? Ang sabi, maging masaya kayo kapag tinetest kayo. Sino pong masaya kapag tinetest? Nasasad. Nalulungkot talaga kami, Lord, pag natetest kami. Pero ang sabi doon ni James, magalak kayo. Di ba? Grabe naman. Magalak kayo kapag tinetest kayo ng iba't ibang klaseng pagsubok. Talaga naman, iba't ibang klase. Hindi lang isang klaseng pagsubok, iba't iba. Kasi alam nyo, na pag tinest ang faith nyo, magiging matibay kayo. Sino bang matitibay dito? Ayaw na. Parang, amen. Pagod na sila. Amen. Kasi every time na dadaan tayo sa trials, changes, transformation, painful po talaga siya. That's the reality of life. Yung nga lang, pan-transition from single to married, mahirap po di ba? From student to professional, napakahirap din. From single, from couple to family, mahirap din. So, amen. Sorry. Amen. Talaga namang napakahirap po ng mga transitions na nangyayari po sa buhay. Pero bakit sinasabi po sa atin na magalak kayo? Bakit sinasabi ng Diyos sa atin na maging thankful kayo every time na nararanasan niyo yung mga trials, changes, transformation? Bakit? Sabi niya sa verse 3, dahil pag tinetest ang faith nyo, magiging matibay kayo. Sino pong gusto maging matibay? Mamaya po may challenge na mamaya agad. No? Pagka kasi nagfe-face tayo ng mga challenges sa life, minsan kapag nandun tayo sa posisyon na tayo yung sinusubok, ang hirap talaga. Pero after nun, ano pong nararamdaman nyo? Pag nalagpasan nyo yung journey na yon, ano pong nararamdaman nyo? Masaya sa pakiramdam, parang ang natanggalan ng tinik. Tama po? Parang kang nasa hawla, tapos pag lumabas ka pa, wow! Free! Kasi, yung mga trials, changes, transformation na nangyayari po sa atin is part of God's plan. Plano po ng Diyos yon sa buhay ninyo. Hindi nyo man po makita, hindi natin makita kung anong rason ng Lord. Minsan nga natatanong pa tayo, Lord, bakit ba ito yung pinaparanas mo sa akin? Pero marirealize mo na lang, at the end of the day, at the end of the journey, makikita mo yung sarili mong malapit sa Diyos. Amen? Yung tipong, pag nasa tuktok ka na kasi, nung problema, nandun ka na sa tuktok ng struggle mo,
Doon mo talaga mararamdaman ang pagsama ng Lord. Doon mo talaga magigets kung bakit niya ginagawa yun sa buhay mo. And alam niyo po, mga kapatid, sabi niya sa verse 4, dapat maging matibay kayo hanggang sa dulo. Sino po dito yung mga naging Christian na bata pa lang? Yeah, yung mga naging Christian na bata pa lang, dinadala na ng nanay dito sa church, di ba? So, hanggang dulo, kailangan natin maging matibay. Sino naman po dito yung mga medyo may edad na nung nakakilala sa Diyos? Di ba? Hanggang dulo po, kailangan natin maging matibay. Age doesn't matter sa Lord. Wala pong edad na tinitignan ang Lord. Pag ililigtas ka niya, ililigtas ka talaga niya. Kahit gaano pa kalayo yung takbuhin mo, ililigtas ka talaga niya. And ang sa atin lang, pag once nakakilala na tayo, once na nakatanggap na natin si Jesus Christ, maging matibay tayo dahil hindi po madali ang buhay Kristiyano. Hindi po madali. And bakit sinabi dito na para maging perfect kayo? Parang, di ba Lord, wala namang perfect eh. Wala namang standard na dapat maging perfect, di ba? Pero, ang sabi po kasi dito, perfect, complete, walang kahit anong kulang. Dahil, yung mga trials na yan ang mga puzzle pieces kung paano kayo nabubuo bilang isang Kristiyano. Yan po yung mga ways ng Lord para buuhin po kayo, para pag once na nakita na natin siya, once na makilala na natin siya doon sa langit, kasi di pa natin masyadong maano dito kasi di naman natin siya nakikita eh. Pero pag once na nandun ka na sa langit, buo ka na pupunta sa Diyos. Amen po? Sino excited? Sino excited makita si Jesus Christ? Sino excited na mapunta sa langit? Ayan, dapat excited po kayo. And dito po, tinuturo po dito na yung pasensya, kasi ang haba rin po kasi talaga ng buhay, no? Yung tipong kailangan mo talagang alamin kung saan ka susunod. Yung may mga next talaga, next chapter, ganyan. Anong gagawin ko na? Next age, anong gagawin ko na? Ganon. Pero tinuturo ng Lord sa atin dito na maging patient. Sabi mo sa katabi mo, maging mapagpasensya ka. Ayan. So, number 4, remain faithful in the midst of change. Sino po dito yung kapag ka nakakaranas ng mga pagbabago sa buhay? Tumatalikod sa lahat ng bagay. Wala. Okay. Sabi po sa 1 Corinthians 10 verse 13. Nandiyan na po ba kayo sa 1 Corinthians? Sige po, antayin ko kayo. 1 Corinthians 10 verse 13. Ako na lang po ang magbabasa. Pagka nasa 1 Corinthians na po, sumigaw po ng amen. Alright. Sabi po dito, yung pagsubok na nararanasan nyo ay nararanasan din ng ibang tao. Pero tapat ang Diyos sa pangako niya at di niya papayagang masubok kayo ng higit pa sa kaya nyo. Pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas para makayanan ito at ng paraan para malagpasan ito. Pakisabi nga po sa katabi mo, nakakaranas ka ba ng pagsubok? Oh, baka umiyak na yan. Parang, okay. Sinabi po dito yung assurance na hindi lang po kayo yung nakakaranas niyan. Ano po nararamdaman nyo kapag hindi lang kayo yung nakakaranas nun? Ayaw nila aminin. Ayaw nila aminin yung pakiramdam na hindi lang kayo yung nakakaranas nun. Di ba okay yun? Okay yun kasi hindi kayo nag-iisa. Ibig sabihin, may karamay kayo, may nakakaintindi sa inyo. Hindi ibig sabihin na, dapat ako lang makaranas dito para hindi nila maranasan kasi masakit talaga eh. Pero hindi eh. Hindi naman ganun ang buhay eh. Sa dami-dami ba naman ng tao dito sa mundo, ikaw lang may problema na ganyan? May mga ibang tao din na ganyan din ang problema. May mga tao din na ganyan din yung klase ng change and transition na nangyayari sa buhay nila. Diba? So, sabi din dito,
tapat ang Diyos sa pangako niya at di niya papayagang masubok kayo ng higit pa sa kaya nyo. Parang hindi kayo excited doon. Gusto nyo ba higit sa inyo? Sino masaya dito na yung trials and change na mangyayari sa kanila is kaya nila? Kasi yung pangako ng Lord, hindi po magbibigay ang Diyos sa inyo ng problema na hindi nyo po kayang lagpasan. Yun po ang pangako niya dito. Kaya kung nasa stage po kayo ng buhay nyo ngayon na parang naliligaw kayo, na hindi nyo alam kung anong gagawin ninyo, stand firm. Be faithful to God. Trust God. Ano po yung number 2? Pray. Number 3. Patience. And number 4, remain faithful. Dito po, makikita rin natin na hindi lang tayo yung dapat maging faithful. No po? Kasi ang Diyos, pinangako po ng Diyos sa atin na siya po ay magiging faithful at the end and the ends of the earth. Pinangako po ng Diyos yun. And naniniwala po ba kayo sa mga pangako ng Diyos? Naniniwala kayo? Naniniwala ka na mahal ka ng Diyos? Naniniwala po kayo? Naniniwala kayo? Panghawakan niyo po yun. Kasi yan po ang panghahawakan po natin hanggang sa malagutan po tayo ng hininga. Amen po? Sige po. Number 5. Number 5 po, seek His wisdom. Sino po dito yung matalino? Sino po dito yung magaling magdesisyon? Taas kamay. Ayaw talaga. Hindi. Sino dito yung nangangailangan ng wisdom? Yan. That's the Spirit. Kasi alam niyo po, di ba, tulad ng sinabi natin kanina, na hindi po natin dapat pagkatiwalaan yung mga sarili po nating mga kaalaman. Kasi pag tinanong kita ngayon ng algebra, masasagot mo ba? O, di ba? No. Di ba? So, dito, pag tinanong kita, ano bang solusyon sa problema ko? Masasagot mo ba? Sabihin ko po, Jesus. Tama yung sagot. Jesus. Yun na lang, no? Ayan. So, every time na nagkakaroon po kayo ng struggles, challenges, tas you need to decide. Alam mo yung kailangan mo mag-decide. Meron kang 5 options. Sige, sabi natin 5. Or 10 options na nasa harapan mo. Kaya mo ba mag-decide right away, 1 minute, mag-decide ka sa 10 options? No. Hindi mo kaya yun. Para kang nag-iini-ini mo or para kang nagtumaya sa loto, parang ganun. Pero dito tinuturo po sa James 1 verse 5. Sige po, samahan niyo po ako sa pagbabasa sa James 1 verse 5. Ang sabi po dito, kung meron sa inyong kailangan ng wisdom, humingi ka sa Diyos at makakatanggap ka kasi mapagbigay ang Diyos sa lahat at hindi siya manunumbat. Ano po ang Diyos? Hindi daw siya? Ulit, hindi daw po siya manunumbat. O diba? Pag tao yan, manunumbat na yan eh. Pinag-aral kita. Diba? Pinautang kita. Utang na loob pala, no? Pero ang Diyos, hindi siya manunumbat. Pag humingi ka ng wisdom sa Lord, matutuwa pa siya. Kilala niyo po si King Solomon? Kilala niyo po si Solomon? Sikat na sikat po siya. Sikat na sikat po siya. Anak siya nino? Ni King David. O diba? Pares king. So si King Solomon, kilala po siya sa talino. At sa talino. Babae. Yung talino po kasi, nung na-appoint siya as king, sa tingin niyo po, anong hiningi niya? Karunungan. Yun po yung sabi sa Bible, di ba sabi, anong hinihingi mo, sabi ng Lord, di ba? Kasi ibibigay niya daw kahit anong hingi niya.
Anong hiningi niya? Karunungan. Pag po ba, kunwari si nanay, Adeline, di ba? So, kapag ka, kunwari, naging queen kayo, pag naging queen kayo, ano sa tingin nyo hihingin nyo sa Lord? Paging matalino rin, o diba? Kasi syempre kayo yung magdi-decide, diba? Kuya Jazz, kung ikaw po yung magiging... ikaw pa rin yung recitation dito. Kuya Jazz, kung ikaw ang magiging hari, anong hihingin mo sa Lord? May advisor sa gilid. Hindi ko sure kung sasabihin kong wisdom. Pero hindi ko alam eh. Kasi pag sabi kong wisdom, parang hindi ko naman talaga siya hihingin. Ewan ko. In all honesty, siguro pag naging king ako, ang hihingin ko sa Lord siguro bukod sa kayamanan, tapang. Siguro tapang. Kasi magiging king ako ng city parang, ng mayor nga lang, paghirap na eh. Parang pag king ka ng buong Pilipinas, parang, siguro tapang na, syempre pag tapang, yun, tapang sa desisyon, na kahit maraming umuoppose sa'yo, gagawin mo, basta tapang. AG, ikaw kapag naging queen ka, ano yung magiging, food, pagkain? Ano yung hihingin mo sa Lord kung ikaw ay magiging queen? Yun lang. Siguro patience. Kasi pag maikli yung pasensya mo as a queen, baka kung ano na lang yung maging desisyon mo at affect yun dun sa constituents. O, diba? May iba-iba tayong hihingin sa Lord. Si Kuya Jazz, hihingin niya, tapang. Kasi syempre, king ka, diba? So, kailangan mo maging matapang sa lahat ng mga gagawin mo. Kasi kung hindi ka matapang, paano na yung mga constituents mo? Diba? Si AJ naman, ang gusto niya is king. Ayun. Baka layari ako dito mamaya. Pero si nanay, ang sabi niya, wisdom din. Parang si King Solomon, no? Kasi, bakit ba kailangan din natin ng mga ganong bagay? Ba't kailangan natin ng wisdom? Kasi, we can't decide. Hindi talaga natin kaya magdesisyon. Diba? Di natin kaya talaga na, lalo na kapag napakarami ng lumatag sa'yo na options, di mo alam kung anong kukunin mo. So, we need the wisdom of God. And kapag humingi po kayo sa Diyos ng wisdom, bibigyan at bibigyan niya po kayo. And number 6, God is unchanging. Pinag-uusapan po natin kanina dito yung mga change na nangyari sa buhay natin. Pero isa lang po ang hindi po kayang magbago or hindi talaga magbabago. Sino po yon? Sino daw? Si Lord Jesus. Naniniwala po ba kayo na hindi nagbabago ang Diyos? Naniniwala po ba kayo na hanggang sa malagutan kayo ng hininga, Diyos pa rin siya? Yan. Sabi po sa Hebrews 13 verse 8, hindi nagbabago si Jesus Christ. Kung sino siya noon, ganun pa rin ngayon at sa habang panahon. Mawala man tayo dito sa mundo, magbago man ang mga tao dyan na nakatabi mo, magbago man yan, magbago man yung magulang mo, may mawala man sa'yo, magkaroon ka man, ang Diyos, siya ang tanging Diyos na hindi nagbabago. Panghawakan niyo po yun kasi every time na mga changes sa buhay ninyo, every time na may nangyayaring transformation malala sa buhay ninyo, alalahanin po ninyo na yung Diyos na nanangako noon, ngayon, at magpakailanman ay hindi po nagbabago. Amen po? Yan. So, dito po pinapakita yung eternal Eternal yung level ng pagiging consistent niya. Sino po dito yung may asawa? Last na. Sino may asawa?
Nagde-date pa din po ba kayo? Oh, hindi na. Di ba? Nagbibigay pa din po ba ng flowers, chocolates sa inyo? Para may mga, pera na lang. Di ba dati, syempre nung mga jowa-jowa pa lang kayo, girlfriend, boyfriend, date, yan. Consistent. Every month, may monthsary pa, may weeksary pa. Di ba? Every day. Pero syempre, nag-transition na. Kumbaga, mahal nyo pa rin yung isa't isa, pero yung ways is not consistent anymore. Kasi may mga pagbabago na. Pero ang Lord kasi, ibang level eh. Minahal ka na niya, wala ka pa dito, mahal ka na niya, nasa tiyan ka ng nanay mo, mahal ka na niya, nilabas ka ng nanay mo, mahal ka na niya, hanggang ngayon na nakaupo ka dyan, sa mga nasa Zoom, sa mga nanonood, nandyan kayo, mahal kayo ng Diyos. At hindi po yung nagbabago. Maari kayo, magbago kayo sa relationship niyo sa Lord, pero siya hindi siya magbabago. Ayan, kung makikita niyo po ulit, bagong anyo ng buhay, you expect the changes of God na gagawin niya sa buhay ninyo. Na lahat po ng transitions and transformation na nangyari po is part of God's plan. And like a butterfly, no, minsan na tayo naging caterpillar, gumagapang lang tayo. Pero dadating po yung time na we can fly, we can explore. Dadating po yung time na magiging isa rin tayo magandang butterfly. And dito po sa buhay natin sa mundo, this is just temporary. Tayo lang nga po yung naiiba eh. Because we expect more than this. Because we expect the heavens. We expect our God. And yung kinanta po natin kanina na Jesus at the center, gawin po natin yung powerful prayer na si Jesus lang talaga yung maging center ng life natin. Wala na pong iba. Nung nakaraan po, tinanong kami, anong laman ng puso mo? Sulat mo yung laman ng puso mo. Kuha kami ng heart, nilagay namin yung laman ng puso namin doon. Lahat po tayo may mga alalahanin, may mga minamahal po tayo, tama po? Lahat po tayo may mga bagay tayo na tinitreasure sa heart po natin. But let Jesus be the center of your life, of your heart, be the center of your family, be the center of your church, be the center of your friends, classmates, center of workplace. San man kayo dalhin ng Diyos, let Jesus be the center of your life.